Our beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mga tao ng mundo naroon. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ay, nako, mukhang painit ng painit ang, ang issue dito sa paglaya ni Dilima. Ha? At eto na nga, mukhang re-rest back na si Dilima. At sinasabi nga sa mga panayam sa kanya, sa mga kaliwat kanang interview ng mga mainstream media, na siya ay makikipagtulungan sa ICC, International Criminal Court. At sinasabi nga na may jurisdiction din daw, ang ICC sa mga kasong dapat kaharapin ni dating Pangulong Duterte. Kasama yung kanyang mga alipores. Alipores ba tawag doon? Ito na nga, panoorin nga natin to. Dr. Leila de Lima na naghihintay na lang siya ng opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Court o ICC para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa war on drugs ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ni de Lima na bukas siya sa pakikipagtulungan sa ICC sa isinasagawa nitong investigasyon sa war on drugs sa kabila ng pagkakakulong ng matagal na panahon dahil sa pagiging kritiko ng Duterte administration. Gayit pa ng dating mambabatas, may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pilipinas at may dapat managot ng mga matataas na dating opisyal ng pamahalaan sa madugong laban kontra illegal na droga. Pakinggan natin. Yun naman pala. Eto na nga. Eto na. Ang mangyayari niyan, makikipagtulungan. Siyempre, alam nyo na, madidiin yan. Di ba? Madidiin yan. At alam natin na itong nangyayari ngayon, parang nababagabag din yung mga kalooban nitong mga nasasangkot dito. Di ba? Siyempre, dapat yung mga yan, siguro naman magagaling yan. Naghahanda na yan. Kung ano yung mga pwede nilang gawin. Pagka nga dumating itong pagkakataon na makapasok ang ICC at pahintulutan. Gawa nga lang kasi, ang Kamara ay may mga nagsusulong na payagan itong ICC para mag-imbestiga nga dito sa kasong ipinupukol kay dating Pangulong Duterte. Ano pa nga bang magagawa nila kundi siyempre manghikayat pa ng mga iba pa. At pati yung mga yung mga samahan ng mga itong mga lawmaker at maging yung yung iba pa na mga pribado ay nananawagan na maging si Trillanes, pribado na yun, pero kita nyo nakikialam pa rin. Nananawagan pa rin. Na sana papasukin nyo. At marami pang iba, hindi lang naman sila. Marami na gusto rin malaman kung ano yung katotohanan dyan sa bagay na yan. Kung yan ba ay inabuso, naabuso, o may naabuso. Di ba? Ngayon, maaari siguro nating gawin, mas okay na ako mas okay na gusto ko na rin malaman kung ano totoo dyan. Hayaan na natin na mag-imbestiga yung ICC. Di ba? Para lang sa ganun, malaman na ng sambayan ng Pilipino. Kasi mahirap yung itong sistema ng politika sa ating bansa. Kapag kakampi, kampi-kampihan. Di ba? Kapag kakampi, pinagtatakpan. Kapag kakampi, alam nyo na. Ay nako, buhay na yan. At eto na nga mga boss, Eto na ngayon, yung mga yung mga dating kakampi o kalyado ni Tatay Diggs nyo ay kumakambyo na daw. Mukhang parang naghuhugas kamay na. O kaya umiiwas? Umiiwas na nga dito sa issue kay Leila de Lima. Bakit kaya? Ng mga dating opisyal ng dating Ulit.
Tila nagugas kamay ngayon ang mga dating opisyal ng dating administrasyon matapos makalaya si dating Senadora Laila De Lima Yan. sa kanyang drug Yan. charges. May report si Eileen Taliping. Kumambyo ang mga dating opisyal ng Duterte administration kaugnay sa mga isinampang kaso laban kay dating Senadora Laila De Lima na naging dahilan ng pagkakulong nito ng mahigit 6 na taon. Sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque na hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsampa ng kasong droga laban sa dating senadora, kundi ang mga sariling tao nito noon sa Department of Justice. Partikular na tinukoy ni Roque si dating Deputy Director Rafael Ragos ng National Bureau of Investigation at sumunod na ring nagsalita ang mga testigong preso mula naman sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayan na. Naglaglagan na. Nagturuan na kung sino ang dapat nasisihin. Nagsisihan na yung mga dating magkakakampi. Pero alam nyo parang itong pahayag ni ni Roque medyo alanganin. Ito magiging kontra dun sa sa video na yung nag-leak na conversation ni Nino tsaka ni nung isang general. 'Di ba? Ibalik nga natin. Ang dali nga. Mukhang 'di ba? Medyo kontra sa kanilang mga pahayag na walang kinalaman. Alam naman natin na si dating Pangulong Duterte galit na galit talaga diyan. Lahat naman 'di ba kapag ka-kontra diyan kay Tatay Diggs nyo, talaga naman may pagkakalag yan. 'Di ba? Personalan kung personalan parang ito yan. Ito panoorin nga natin ulit 'to. Kasi kanina may lumabas sa 24 oras 5 o 6 kung daw nagkakamali na magwi-withdraw na rin ng testify. Sila Peter ko, yung mga nakakulong dun sa bali dalawa nung una si Arile. Oo. Tapos si Magleo, tapos nadagdagan pa ng 7, bali siyam na. 9. Siyam na yung mga mga saksi. Labang kay Laila De Lima. Umatras. Umatras na. Bakit kaya umatras? Yun nga sinasabi nga dito na kaya umatras pinabayaan nitong mga damuho na to. Itong mga nanghikayat na magtistigo tong mga to. Pagkatapos nun pinabayaan na sila. Syempre, sabi nga dito, kapag laban ng politika, delikado ka. Diba? Lahat yan, may mga may mga kapangyarihan na pwede nilang gawin. Lahat. Na pwede nilang sa'yo. Para masira ka. Yung iba nga, di ba? Nagpapatayan pa. Maaaring ikapahamak mo, maaaring ikatapos na ng buhay mo. Di ba? Eto na. Tuloy nga natin to. Kayo, sir, Ako pa. magwi-withdraw na rin kayo, sir? Hindi ko naman sinabi, pag siyam lang ako gago. Hindi ko naman sinabi mag-withdraw pa. Opo. Kasi ako, sir, doon sa mga una nyo kasing interview ko sa inyo, nung una, hindi na ako magugulat. Kasi sa mga interview ko sa inyo, pinabayaan kayo dati ng DOJ. Talagang hindi mo sabi nga ni nung usap ni General Valero. Jerry Valero. General nakalagay ewan ko kung totoo to kung tingin ko naman legit tingin ko legit. Pinabayaan daw sila ng DOJ. Sino ba ang DOJ secretary nun? Di ba si Aguirre? Tapos ano na nangyari? Parang bahala na kayo diyan Wala naman na si Duterte sa posisyon. Wala na tayong mahihita diyan. Bahala kayo kung ano na mangyari diyan. 'Di ba? Basta mahalaga hindi nakaabala si Laila De Lima ng panunungkulan ni Duterte. Ay no. Masisisi yung mga testigo. Naggumanon kasi lumaban pa. Kung talaga pinurotektahan sila, siyempre hindi gagawa ng ganun yun. Kung kayo nga, sir, retiradong PNP official pero pinababayaan dati. Hindi pinababayaan, pinabayaan. Opo.
Ayan na, hindi pinapabayaan. Pinabayaan. Pinabayaan! Alam mo, nakakatawa na lang itong mga ito, no? Oh. Hindi kayo binigay yung dapat para sa inyo, yung allowance, mga ganon. Parang, Ang problema kasi, Anong allowance? Anong allowance? So, may allowance pala. So, ano itong mga ito? Binayaran para tumistigo? Ha? Ganun ba yun? So, bayaran itong mga ito? Ang bira na yan, ah. Ay, nako. May pangako. Pambira. Pero mo, hindi daw binibigay yung allowance. May allowance? Sana all. ganito eh. yes sir. Sino ba naman ang magtitistigo? Laban sa isang prominente at napaka-influensyang tao tapos yung testigo siya pang gagastos sa pagtatago? Yes sir. Security? Saka So yun naman pala. Oo. Kailangan ng panggastos para naman magtago safe yung buhay nila. Siyempre hindi naman na basta-basta din ha. Akala nyo ba basta-basta si De Lima din? Siyempre marami rin yung kapanalig. Diba? Marami rin mga dyan, tulad nila, di ba? Trillanes, si Robredo, si Risa, yung mga epal ngayon, di ba? Yung mga yan, marami pang iba. nakakita ng ganon. Correct sir. Di ba? Opo. Ngayon, kung merong magre-recount ng mga witnesses, kasalanan na yan ng nung nakarang administrasyon dahil pinabayaan nila mga witnesses. Yung mga Kasalanan nyo! Kasalanan nyo! Oy, Digong! Oy, Aguirre! Oy, Bato! Oy, Bongo! Sara! Pinabayaan nyo! Hindi nyo na sila masisisi nga naman. Di ba? Pinabayaan nyo eh. kanilang pangako, hindi nila tinupad. Opo. Masama dito katwiran natin nila at pinangakuan na, tutuparin pa. Opo. Opo. Yung mga pangako nyo pala, hindi tinupad mag-aatrasan talaga yan. Wala. So, ang mangyayari yan, laya. Tuluyan ng makakalaya. Itong si Leila de Lima, 10 ng mga kasama niya. Saka naman nakakita ng gano'n. Opo. Pero sir, nakakausap... Opo. Nasira na ang buhay at pamilya ng mga testigo. Yan nasira na ang buhay at pamilya ng mga testigo. Hindi, kawawa naman kawawa naman 'di ba? Pero yung buhay nila habang umaandar yung kaso na yan, hindi nila alam kung saan sila pupunta, hindi nila alam kung saan sila magtatago, gayong pinabayaan na sila ng tuluyan ng nakaraang administrasyon. Diyos ko. Yes sir. Tapos ngayon, pumutok na marami lang magwi-withdraw. Anong action taken nila? Maghahabol-habol sila? Hahabulin nila para wag mag-withdraw? Opo. Dapat, ang isipin nila kung anong necessary steps nila para sa ganon, yung sama ng loob ng mga testigo, particular yung pamilya na naapektuhan, maayos nila yung problema, yung sama ng loob. Yes sir. Kaya nga may sinasabing may umaakyat sa bundok na nagre-rebelde dahil yung mga pangako hindi tinutupad, di ba? Yes sir. Yes sir. Maliwanag, may pangako. May pangako ang dating administrasyon dito sa mga saksi. Laban kay Leila de Lima na hindi talaga tinupad. Maliwanag yun. Liwanag. Di nyo kasi tinupad paano ngayon yan? Kasi baka naman iba yung inisikaso nyo Baka naman pinuno nyo lang yung mga bulsa nyo. Kaya hindi nyo kaya napabayaan nyo na itong mga taong pinagkukuha nyo. Baka naman. Sir Jerry, ito sir, tanong ko sir. Si Sir Jerry... Opo. Naka-record ba tayo? Yes sir. Opo. Sige, go. Opo. Ngayon sir, Sige, go. Pwede record. Di ba? Nagtanong pa naka-record ba tayo? Sige, go. Kilala nyo naman si Nino. Di ba? Laging naka-record yan pag may kausap. Meron naman pa itulot sige, go daw, go. sir, kayo sir, testigo rin sir. Testigo rin po kayo against kay Senator de Lima. Principal witness. Opo. Atras po ba kayo? Principal witness ako dito sa kaso niyang natitira. Opo. Atras din po ba kayo? Babawi din ba kayo ng inyong sinumpaan sa laysay? Hindi
ko masasagot yan ninyo. Opo, yes sir. Opo. Hindi ko Sir, masasagot opo. sa ngayon yan. Yes sir. Dahil hanggang sa ngayon, nag-iisip ako hanggang sa ngayon Opo. Pero sir, may mga tawag na rin po sa inyo. Alam mo ninyo ganito From the start ako nagtistigo, up to now, wala, hindi naman nila ako natulungan Opo. Kung sa napasubo lang ako Ayan na. Mula nung tumistigo siya hanggang ngayon, hindi siya natulungan. Napasubo lang daw. Kita nyo, napasubo lang. Ibig sabihin, pinahamak lang ito, General pa naman. Di ba? Ano kaya pangako kay General? Ano ba to? General ng police, general ng AFP, o general ng ano? Ano kaya pinangako? Ngayon, di ba, hindi tinupad. Alam mo, minsan kasi lahat pwede mong gawin basta may pangako. Yung mga pag-aambisyon kasi, di ba? Yan ang nangyayari. Yes sir. Sa totoo niyan, isa ako sa nasira ang buhay at pamilya ko. Dahil Yes sir, opo. Saksi po ako doon sir, Mike. Nasabi niyo po talaga sa akin yan sir. Nung Isa daw siya, primary witness. Sa kaso, itong huling kaso ni Leila de Lima, si General Jerry Valero. Nasira daw yung buhay niya, maging ang pamilya niya. Patay tayo dyan, di ba? Patay tayo dyan. Kawawa rin naman, Minsan kasi nalilin lang kayo ng mga demonyong bumubulong sa inyo. Yan ang napapala. Nagpapadala kayo sa mga demonyong bumubulong sa inyo. Di ba? nung simula po. Yun talaga. Yan ang totoo niyan. Kaya, hindi ko pwedeng munang sagutin yan dahil Yes sir, yes sir. Pinag-iisipan kong mabuti. Opo. Pero sir, Pili mo for 7 years, sira ang buhay namin. opo. Hindi kami makapamuhay ng normal. Opo. Oo. Alam For almost 7 years, sira ang buhay nila. Hindi sila makapamuhay ng normal kasi nga, syempre, nagtatago-tago. Anyway, mga boss, napalabas naman na ito sa unang natin. Yung bagong-bago pa lang itong mainit na init pa itong itong conversation nga ni Nino at ni General Jerry Valero. Puntahan nyo na lang doon. Diba? Pero kayo na bahala. Ano ang inyong reaksyon? Ano ang inyong opinion? Ano inyong pananaw dito sa mga nangyayaring ito? Sa issue na ito. Muli, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Mike! Sa pera!